cosa bella de mi tierra inmortal es la Filipina. En su traje natal que ostenta unas mangas con grasero y sal, y saya de cola de una pieza de percal. Con paineta de carne, uy, un panuelo coquetón, uy, en aguas de oetes, el arroz el talón, con el tapiz real, sobre el talle sutil y es la mariposa. Thank you so much. Please, have a seat, have a seat. Thank you po. Mga kapatid, hindi man daw nga siya kasing sikat ng iba. Hindi pa, wala mang magarbong entablado ang kanyang tinig. Puno naman ng pag-asa sa bawat bariyang inaabot. Kinikita niya ang kanyang kinabukasan. Ito ang kwento ng ating letter sender sa Dear Dimples. Dear Dimples, ako po si Jello, 22 years old, isang busker at fresh graduate. Habang nag-aaral pa ako noon, ginagawa kong sideline ang pagtugtog sa kalsada, pati sa mga events para may pandagdag sa school expenses. At sa tulong ng mga tip, nakagraduate ako with flying colors. Balak ko pa rin pong ipagpatuloy ang pagtugtog sa kalsada habang naghahanap ng trabaho. Nagpapasalamat, Jello. Isang tinig nga po na may puso, isang pangarap na may tugtukin. Please welcome Jello! Jello, magna cum laude graduate. Good morning po. Oo, sa kursong Bachelor in Advertising and Public Relations sa Polytechnic University of the Philippines. Welcome to Good Morning, kapatid. Good morning Jello! po. Good morning po. Oo, Jello, grabe. Ay, alam mo, kinikilabutan ako while you were singing kasi that's Parong-Parong Bukid, pero in Yes, in Spanish. Spanish po. When did you learn that? Yun po yung unang song na natutunan ko. Sa ukulele pa po ako nag-aaral noon. Ukulele po yung sinimulan ko Sino noon. ang mga musikero sa inyong pamilya? Ako po yata nag-start. Ay, ikaw Pero yung first. father ko po, choir daw po siya dati before. Okay. Tapos parang hindi naman po nasundan yun. Oo. Ayun lang po. Jelly, you're such a light, good spirit. I can tell that you have such a good heart, no? Maybe this is why a lot of people with your journey are so inspired. May mga job offers na ba sa'yong dumating after mong mag-graduate ng magna cum laude? Kasi magna cum laude yon, ha? My gosh! Ano yung mga life goals mo ngayon after graduation? Ayun, currently po, life goals ko, yung gusto ko po talagang gawin is hatiin yung life ko. Hatiin. Parang gusto ko pong gawin is parang may hahabulin ako for advertising sa course ko mismo. And yung other side naman is yung pagtugtog ko mismo. So, kasi parang may natututunan ako in each sides na kailangan ko siya gawin in both para mas mag-boom on both sides. Alam mo, ang ganda nung sinabi mo kasi a lot of us, diba, sa mga kapatid natin, lalong-lalo sa mga kabataan kagaya mo, nabuhay kasi tayo na ang iniisip natin, ang mga talento natin ay kailangan nating isantabi because we have to have a profession. Now, we live at the time na pinupush ng society, even ng ating pamilya, very supportive sila na kung dalawa, tatlo, iba't ibang pagkatao ang meron ka, you can extract both and you can extract all. Tama rin yung sinabi mo na kapag kumakanta ka kasi nasa kalsada ka, marami ka pwedeng matutunan na dadalhin mo sa iyong public relations, sa iyong advertising. It's actually a very fresh take on research and development, di ba? When you think about it. Matagal ka na bang nagbabusk or kumakanta sa kalsada? Actually, 2 years pa lang po. Pero parang sa tagal ng 2 years po, parang sobrang dami ko na po nakuha. Saan ka nagbabusking? Usually po sa Uptown BGC, Oo. doon po talaga ako nag-start. Kasi marami din talaga doon, di ba? Opo. Do you need a permit for that or hindi naman? Yes, kailangan po ng permit for that para yung secured po talaga yung place and secured din po lahat. Kasi mahirap na po kapag guerrilla lang. Kapag guerrilla naman po kasi, wala pong permit, so parang delikado po sa ganun eh. And I think in BGC, they really, not only do they Yes, allow, they opo. encourage, no? Na parang you sing, and plenty of the buskers there are really amazing, no? Ano-ano yung mga challenges na pinagdaanan mo bilang isang busker? Paano ka ba napasok sa pagiging busker? Oo. Paano po napasok? Nag-start po ako kasi sabi ko, hala, kulang ako ng pera for school. So parang kailangan ko ng pandagdag. Pero parang dati po plan ko na siya gawin nung pandemic. Kaso parang na-pause po yun, na-put on na-pause. So nagsimula po ako way back 2023 po. 2023 nag-apply ako sa Uptown BGC. Doon po ako nakuha.
Oo. So, parang na-push mo na yon. Are there challenges for busking? Super dami po. I think yung pinakaunang nakuha kong challenge is yung commute po. Super hirap po. Nahirap po ako sa commute. Taga saan kasi ka ba? Taguig lang po sa may lower part pa po ng Taguig. Kaso dati po talaga ang hirap kasi yung gamit ko po, jeep ko pa siya. Dala ko po lahat. Tapos dami ko nababangga, dami naiinis. Ayun, aside po that, minsan yung mga place po nagka-cancel ng bigla-bigla. And aside pa po ron, yung pinakamahirap po talagang challenge is yung weather. Kasi sobrang unpredictable po ng weather. So pag walang weather, kapag pangit yung weather, wala po Wala talagang kang tugtugan. tugtog. Opo. Paano mo naman nababalanse yung iyong pag-aaral sa busking? Kasi to become a magna cum laude, that takes a lot of commitment, time, di ba? Yes. Hindi lang husay. Kailangan may oras ka to finish everything that you Opo. have to finish. Tapos nagbabusking ka pa. Opo. Well, in my... Paano mo minamagic yun? Kasi sa akin, Opo. magical yun. Parang ginagawa ko rin yun sa pagpapamilya at saka sa pagtatrabaho. Pero ikaw, ano yung mga tips mo para sa mga kapatid natin who wanna do the same? In my case po, medyo madali po siya mabalance before kasi hybrid po yung setup namin. Pero nung naging focus na po yung F2F, yung ginagawa ko pong tactics noon is naka-spreadsheets po lahat ng schedule ko para medyo madaling masundan, ma-follow Very up. systematic ka ba? Opo, systematic po. Parang may schedule for this, tapos may schedule for aral, tapos may times po na hindi po talaga ako tumutugtog kasi nakafocus sa ganitong task po for school. Oo, that's amazing. Ano naman yung naging motivation mo sa pagtatapos mo sa kabila ng mga racket mo? Siyempre, yung pag-aaral mo, nandiyan na yan What was the motivation? I think, aside po sa family, friends na nakasama ko all through my life, ayun, I think yung pinaka naging motivation ko rin po talaga is yung mga nakikita ko sa society natin, yung nakikita ko sa paghihirap ng parents ko, yung mga nagpapakapaos, nagpapakapagod, especially sa kalsada, ayun, and yung mga co-students ko before na nag-work rin and nahihirapan din sa school kasi may binabalance din silang buhay. I think yun po, lahat ng yun po, mga naging inspiration ko. In a sense, parang yun bayan na rin po talaga yung naging inspiration ko and yung struggle nila po sa May I ask the name of your parents? The name of my parents are Julie Serrano and Josan Serrano. Oo. How are they as parents to you? Kasi you seem like such a good kid. I mean, meron kang sarili mong diskarte, ayaw mo din silang mahirapan, you wanna pay tribute to them. Yes, Ano yung naging, sa paglaki mo, ano yung mga nakuha mo sa kanilang mga life lessons, kaya ka naging ganito kaayos na bata? I think ako po, kasi gusto ko po maging independent talaga. So parang sa kanila po, wala naman po masyado. And ayoko naman po kasi sila bigyan ng parang ayoko po silang pahirapan na. So for me, ako kakanta-kanta na lang. Ilan kayong magkakapatid? Dalawa lang naman po, kaya medyo madali lang. And parang sa akin po, kasi siya po kasi gusto niya rin nun before. Gusto niya po maglasal. So siya po, nakapaglasal ako sa PUP. Kaya parang sa kanya na lang po yung private school. Ako doon na lang po sa PUP. And ako, itatry ko rin naman mag-push sa mga gusto kong gawin sa life. Alam mo ba, wala sa eskwelahan yan. Nasa estudyante yan. Naniniwala ako. Both schools are actually amazing schools, no? Pareho naman ang mga pinanggagalingan natin. But at the end of the day, sa totoong buhay, ang talagang mamamayapag dyan ay mga taong may sipag at tiyaga at tunay na pagmamahal sa kanilang ginagawa, di ba? Na-imagine mo bang kumanta in a much bigger stage? Hindi lang sa kalsada, hindi lang sa mga events. Opo. Na-imagine ko na magkaganon ako in the near future. And na-try ko na rin naman po. And mas nakakakaba po talaga yun. Ilang taon ka na nga? 22 22 years pa lang old? po, opo. Nakalimutan ko na kung paano maging ganito ka bata. Parang 18 years ago na akong 22. Ano yung theme song ng buhay mo, Jello? At bakit mo yun? I think yung I See the Light from Tanggel. Kasi I think sa I See the Light. I see the light. Yes, yes. Yun po. Sige, papasample naman ako. Kaya mong ba Hala. tugtugin? Oo. Kalimutan ko na yung chords. Sorry. It's okay.
at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new. Ganda. Sorry. Oh, I love it. It's really serious, Hindi ko po so kami sa beautiful. words. Sorry. Jello, we wanna hear more. Meron ba kaming pwedeng Ayan po. i-follow na social media account? Ayun, para masundan niyo po yung ano ko, tugtugan, you could follow me online sa FB, IG, and TikTok. Sa FB and IG, TikTok and IG, you could see me as Jello_Serrano. And sa FB naman, you could see me as Jello Serrano na. Jello, I love it. I Thank you wish so you much. well. And sana ay See you po next time. dumami pang kagaya mo. Oo. Anything more you want to promote? Okay, amazing. Good luck on Jello as the performer and good luck on Jello as the singer. Thank you so much. At sa mga kapatid po natin na gusto mag-share ng kanilang mga kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po kayo sa ating Facebook page. Good morning kapatid, pwede po namin pakinggan ang inyong kwento at malay ninyo ay ma-share natin dito sa ating Dear Dimple. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.